tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat. Lisa Marcos, nagkalat na naman. Holy cam, ang pagkamatapobre sa isang OFW. Kanina sa Ninoy Aquino International Airport, kitang-kita sa kamera, mami. Sama ng tingin talaga sa OFW, anak ng kaguwang, oh. Ay, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, marami pa naman ding mga supporter ng mga OFW, ito si Baki, oh. Tingnan mo naman, mata pobre, bilat kayo daw. Oh my gulay. Oh lala, lalabas talaga eh. Yung tunay na pagka-impakta. Pag mata pobre ka talaga, alta eh. Plastic, ika nga, urukan. Yan ang tatak, Marcos, urukan. Taba ni Swanseng, mababawasan talaga. Hindi ho papayag ang mga senador na ibalik ang 45 billion pesos na taba ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Shame on you. Pero natuloy na ho itong BICAM ngayong araw. Pero, DPWH, pondo, didma, aray ko. Dison, lumuhod sa mga senador. Pagkatapos sa pinangandakan, na tama daw ang kanyang computation, anak ng kagwang. Bandang huli bumigay, hayan, nagsuri si Dison. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Video ba? At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Tulungan nyo naman po kami maka 20,000 subscribers. Ayan. Lunes hanggang Biyernes po yan. Mabuhay po tayo mga Pilipino kahit galit tayo sa kaplastikan ng first family na sentro na ho ngayon ng korupsyon sa ating bansa. Anak ng kamuti, ang kakapal ng muka. Sa ibang bansa pa ho yan, talagang nagre-resign po yan, di ba? Maalis sa pwesto. Yan. Dahil wala na eh. Diba, wala ng tiwala ang taong bayan. Trust and approval rating, 21%, anak ng kagwang. Presidente! Animal. Okay, pag-usapan po muna natin mga kabisdak, para tawanan muna tayo sa umpisa, sa dulo naman, buwisitan tayo. Magbuwisitan! Ngayong araw ho, pumunta sa Ninoy Aquino International Airport itong mag-asawa. No? Asawang Bongbong Marcos at Lisa Marcos. Ang purpose nila dyan ay para di umano salubungin. Ito, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At First Lady Lisa Marcos dumating na sa NAIA Terminal 3 para sa 2025 presidential pamaskong salubong para sa mga bagong bayani ng bansa. Mantakin mo yan, pamaskong pasalubong para sa mga bagong bayani ng bansa. Oh, di ba? Intindi. Kailangan, di ba, pamaskong pasalubong? Kasi pamasko, dapat matuwa yung tao na sasalubungin mo. At kailangan tanggapin mo, sayahin, masaya ka dapat, galak na galak. Galak na galak na makita mo ang bayaning Pilipino, mga OFW. Ganun dapat yung reaction. Pero bakit nagkaganyan? Huling-huli ang Lisa Marcos sa kanyang mukha na talagang sa Bisaya ba ng yamid, no? Bilat ba yan sa Tagalog? Parang sama ng tingin sa OFW. Grabe naman talagang mata pobre, sobra-sobra. Pero pagpasok pa lang ng mag-asawa sa entrance, pagpasok pa lang nila, uy! Kaway sa hangin eh.
Manahila si Da Junior, hindi talaga nawawala sa kanya yung trademark na niya eh. Ito yung presidente na mahilig kumaway, no? Kumakaway pero sa hangin, walang tao. Ito, baka sabihin na naman eh. Pakita muna natin yung moment na ito. Huwag na natin lagyan ng sounds kasi. Ayan si Da Junior sa naiya, kaway, walang nakita. Luya man, nandyan si Baki, kasama yan. Oh, nasan si Lisa, natabunan. Sumalubong, isang tao lang. Dalawa, mga kameraman lahat. Yan si Ramon Ang, kasama Buang, ha. Oh. Yan si Lisa. Wala. Untang ina, hindi mo sinalubong. Nasaan ba yung mga bayaran, mga fans ni Lisa? Kawawa mong presidenteng to, no? Ito na siguro yung pinakawawang presidente para sa akin. Kasi, hindi kawawa sa, mga kurakot man yan. Yung alam mo yung pagmamahal ng Pilipino. Kasi pag ikaw presidente, ama ka ng lipunan eh. Kasi, kailangan maramdaman mo yung pagmamahal, no? Ng mga Pilipino sa'yo. Presidente ka man, pero ito si Bongbong, wala. Hindi mo makikitaan na galak na galak yung mga Pilipinong makita siya. Di man lang makarinig ng sigawaw, sigawan, bubuim! Bubuim! Walang ganun eh. Tapos kasama pa si Lisa Marcos. Pag ikaw Pilipino, mabuisit ka talaga eh. Tatak Marcos, mga magnanakaw talaga ho yan. Pang-api, panggipit. Tapos ngayon sa junior, mas malala. Ito yun oh. Ito yung presidenteng sinusuka na ng taong bayan, ang kapal ng mukha, ayaw pa rin mag-resign. Ayan oh. Kung ako dyan kay BBM, mag-resign ako. Kita mo naman yung lamig oh. Lamig ng pagtanggap. Naiya yan, crowded area yan, maraming tao yan. Tapos sabi, sasalubong kayo ng mga OFW, bayaning OFW. Pero wala pong mga Pilipino na sumalubong sa'yo ng Mr. President! Iba talaga kay former President Duterte. No? Iba-iba talaga. Tingnan mo may dumating na mga OFW. Pero huli come dito si Lisa, yung kanyang kaplastikan. Alam mo naman kasi oligarkiya po yan, alta po yan. Eh. Sino bang sinalubong? OFW. Ang tingin ng mga yan sa mga OFW, mga ultimo lang talaga. Mababa yung tingin ng alta. Kasi OFW eh. Pero take note bayaning Pilipino. Pag bayaning Pilipino, sasalubungin mo yan ng maayos. Bigyan mo ng hero's welcome. Kasi sabi nyo, salubong para sa mga bagong bayani ng bansa. Mantakin mo, bagong bayani. Alam mo yung nakaupo na yan, yan talaga legit na bagong bayani. Ayan pakita natin yung nangyamid ba siya. Baka sabihin fake news tayo. Fake news ka, bisdak. Hindi, nangyamid ka talaga, ma'am. Ayan, tingnan mo, Naka-wheelchair na yung babae dyan. Pero si Lisa Marcos, kita mo ang sama ng tingin. Zoom in nyo. Gusto nyo, sumpa talaga natin. Yung kita talaga yung mukha. Kita naman na yan. Full screen nyo na lang yung mga cellphone nyo. Parang kasi mangot siya, no? Nakatingin sa OFW na hinawakan ni Bungit. Akala naman, Lisa, aagawin ng OFW si Bungit. Sa'yo na lang daw yan. Kasi nga guys, bigyan nyo ng parangal ang mga to. OFW yan eh. Salubungin nyo naman ang bukal sa kalooban ninyo. Putang na sinalubong nyo ng kaplastikan ninyo, mga hinayupak kayo eh. Bigyan nyo naman ng hero's welcome.
Buwis buhay ho yan eh. Ano sinalubong nyo? Wheelchair? Pamaskong pasalubong, anong dala mo? Puta ham? Magkano lang naman yung ham na yan? Anak ng kagwang yung dala ng, ang laki ng braso ng staff ni BBM mo, babae oh. Buwayang buwaya din oh. Yung kulay pula ano, ham? Ham lang dala? Ulul! Bigyan nyo ng magandang buhay ang mga yan. Alam nyo ba, yung OFW na yan, na masama yung tingin ni Lisa, bayani po talaga yan. Nagligtas pala yan ng ng anak ng kanyang amo. O ito, hindi ko lang alam yung eksaktong detalye kasi nga, ang nakita yan ang nilagay dyan, Pinay OFW na nagsagip sa sanggol na kauwi na ng Pinas. Meron siyang sinagip na sanggol, so hindi ko alam yung totoong kwento niyan, no? Pero, maraming salamat sa iyo, ma'am. Saludo po kami sa inyo. Bisdak Pilipinas, dahil bayani ka. Isipin mo, hindi basta-basta. Yung tiningnan ng masama ni Lisa Marcos na OFW, ganyan kasi talaga ang tawag dyan, ang ugali ng mga alta. Makikita mo talagang pagkamata pobre. Para bang, pag nakatabi ka sila ng mga mahihirap, allergic sila, no? Nangyamid, babasbasaya, bayamid. Parang nandidiri sila sa mga mahihirap, dahil hindi nila kalivil. Yan tinatawag na mata pobre. O, tingnan mo dito, kay Baki muna tayo kay Baki, no? Ang sabi ng Malacanang, no, yung DTI, na 500 pesos daw. Connect po rin tayo sa pagkamata pobre ka plastikan nila. Ang Noche Buena ay pasok na. Pero tingnan mo naman itong hinayupak na Palacio de Polvoron, no? Ayan, nagkaroon sila ng handog ng Pasko with local government. Kasama si Recto, kasama si Bungit. Tingnan mo naman yung plato nila dyan. Mamahalin. Saan hotel kayo, mga hinayupak kayo? Dapat kumain po kayo ng 500 lang ang halaga. Ito na nga ang sinasabi natin. Pag mga buhaya sila, sama tong first family, walang 500 sa kanila. Only. Yung alak nila, 500 din 500,000 nga lang yung bote. Ganong katindi ho. Baka nga yung kinain nila, milyon-milyon dyan Kanino pera yan? Pera din ng taong bayan. Yan ang maliwanag dyan. Nga mo balik tayo dito kay Baki. Kay Baki pa rin pala tayo. Siguro itong ginawa nila pagsalubong sa NAIA na kaplastikan lang ang pinapakita. Side trip po ito. Side trip. Hindi talaga ito yung kanilang parang veterinary. Tingnan mo naman si Lisa, nakapang simangot, no? Kitang-kitang pagkamata pobre. Alam niyo ho ba kung ano dapat ang kanilang schedule na naunsyami? Walaan niyo. Yung pagbukas ng Bukana Bridge diyan sa Davao City. Ngayon dapat, no? Kahapon tama? Ngayon. Pero tinutulan po yan ni Mayor Basti. Naunsyamin, di ba? So, hindi talaga yung pagpasalubong sa OFW ngayon. Yung pagbukas ng Bukana Bridge. I think 15 or 16, di ba? Ako na, wala tayo. Doon na lang tayo sa OFW. Salubong na lang tayo para may nagawa tayo. Putang ina, sinalubong ng simangot. Tinawag kasi ni Mayor Basti itong si Bongbong Marcos na batang isip ka. Naunsyamin po ang pagbukas ng Bukana Bridge. Yung kanilang kinikredit grab na tulay sa Davao, pinalagay ni Mayor Basti. Ba't kayo magbubukas? Hindi pa tapos, pinipilit lang ho ninyo. For Optic Sarsuela. Maraming madidisgrasya, hindi na tuloy. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Mga credit grabber. Ganun natin,
Sarado pa rin sa mga motorista ang Bukana Bridge sa Davao City. Yan ay sa kabila ng inaasahang pagbubukasan na nito kahapon. At para sa update, live mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bakit nga ba naudlot ito? Nikki, may mga kailangan para ayusin sa Bukana Bridge dito sa Davao City, kaya 2 beses nang naudlot ang sanay temporary opening nito simula pa noong Lunes. Sarado pa rin sa mga motorista ang tulay. Noong December 4 lang ng personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos itong Bukana Bridge at inanunsyo na sa December 15 o kahapon bubuksan ito. Pero kahapon, base sa anunsyo ng official Facebook page ng DPWH 11, hindi pa umano maaaring buksan ang Bukana Bridge dahil meron pang ilang bahagi ng daan ang inaayos at maaaring makadelikado sa mga motorista. Maging ang mga electrical wirings nito ay inaayos pa din. Dagdag ng DPWH, sinabi nito na kaninang alas 6 ng umaga sana bubuksan ang tulay sa halip na kahapon pero hindi pa rin natuloy. Dahil dito nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa mga Davaoenyo ang mga biglaang anunsyo. Di ba tama ho ako? Ngayon nga sana, di ba 15 kagahapon? Sabi, bukas na lang. Magbukas kayo may binubungkal. Tanga. Kaya na-divert yung itinerary nila. Saan napunta? Punta tayo sa NAIA. Anong gagawin? Salubungin natin yung mga OFW, bayani. Puta, nakasimangot sinalubong lolo nyo eh. Ito, yung pang-optics nila, mantakin mo, buksan nyo yan. Kita mo yan, may ginagawa pa, hindi pa tapos. Pinipilit nyo buksan, eh, hindi nyo ninyo proyekto yan eh. Hinaangkin lang ho ninyo, ni piso, wala kayong gastos, ang kapal ng mukha ninyo. Kaya tama si Mayor Baste, gago. Gusto nyo maraming madisgrasya. So naunsya mi nga, ang pagbukas ng Bukana Bridge, ngayong araw, kahapon sana, in-extend ngayon, pero hindi nangyari, anak ng kaguwang. Oh. Sa pahayag naman ni Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang official Facebook page account, sinabi nito na premature at careless umano ang pronouncement ni PBBM sa pagbubukas ng Bukana Bridge. Banat pa niya sa mga nag-aanunsyo ng opening, mas mahalaga pa raw sa mga ito ang gawing kaaya-aya ang kanilang mga sarili kesa unahin ang kaligtasan ng mga taga Davao. Nasa jurisdiction pa rin umano ng DPWH ang nasabing kalsada at hindi pa opisyal na na-turn over sa LGU dahil hindi pa umano ito tapos. Dagdag pa ni Mayor Baste, alam pa ba ng DPWH ang kanilang trabaho? 2 lanes pa lang din ang natapos sa halip na 4 lanes ang kalsada nito sa Bukana Bridge. Inaasahan pa sana na sa March 2026 pa tuluyang matatapos ang kabuuang ang nasabing daana. Nikki, sa ngayon, kung makikita nyo dito ay patuloy pa rin inaayos ang segment B dito nga sa Rojas Boulevard na karugtong nga nitong Bukana Bridge. Samantala, Nikki, kanina ay hininga natin ng komento itong nga DPWH hinggil sa pahayag ni Acting Mayor Baste Duterte pero wala pa silang tugon dito. Wala pa rin panibagong anunsyo ang ahensya kung kailan ulit magaganap ang temporary opening ng tulay. Bril, Montalvo, taga Davao ka? Masyado ka naman bias mag-report. Masyado ka naman takot kay Bungit. Bukang ka talaga. Report mo naman ng tama yung sinabi ni Vice President. Oh. Pwede ba maging Vice President yan si Mayor Baste. Okay nga, basahin nga natin yung sinasabi ni Mayor Baste po. Kasi si Bril Montalvo eh. Gusto ko yung sinasabi ni Mayor Baste na isip bata si NGWM. Ayan, Bril. Mahaba yan eh. Kaso nga lang yan, basahin natin. Oh. Ang sabi ni, yan lang, yung part lang yan. Gusto ko yung isip bata. No? To DPWH, should anything happen to Davaoenos, kung may mangyari sa mga taga Davao, mga Davaoenyo, in that area because of inadequate
street lights and safety measures, that is on you and your stupidity. If they insist on opening it today, let them be, because the president behaves like a child. Ay, ang ugali mo daw, para kang bata ng MM. Ako budoy. Lala ko tuloy yung kanyang video, sinabi niya. Naalala ko nung bata pa kami, 10 years ago. Buwag talaga. Si bata. Panay singhot. 50 years ago, 10 years ago, bata pa daw siya. Putangin na, paano ka nagiging bata? 68 ka ngayon. Least 10 years ago. So 58 ka, putagurang ka pa rin. Baka nga isip bata. Alam mong kausap niya. Putangin na, mga bata. Dinuloko niyo yung mga bata. Kasi kayo, gusto niyo agad magpamidya para sabihin may nagawa ho kayo sa inyong administrasyon. Wala naman kayong nagawa. Paglilimas lang kayo na kaban ng bayan. Kurakot dito, kurakot doon. Kaliwat kanan pagnanakaw. Buong pamilya, first family, mayroong mga insertion Kaya wala na. Yung mga palabas ninyo, ipipilit nyo yan. Kung maraming madisgrasya yan, sinong sisihin? Si Mayor Baste. Oo, malamang. Kasi nga, tingnan mo, pag binuksan mo yung tulay na yan, ibig sabihin, tapos na, yari na. So, ito turn over mo yan sa local government, Davao City. Kung maraming madisgrasya, sino yung sisihin ninyo? Duterte na naman. Dahil sa inyong isip bata, pagkapangulo, maraming madidisgrasya. Simple lang ho yan. Minabadali, no? Gusto lang magpa-media para sabihin may nagawa. Puta, again, halinawin natin. Yung Bukana Bridge na yan, wala pong ambag ang Marcos admin yan ni isang piso. Wala pong ambag ang Marcos admin yan kahit isang kapiranggot na ideya or isang linya ng drawing sa papel. Wala pong ambag ang Marcos admin yan. Yan ang pinakamalinaw dyan. Ang naghahanap po ng pundo dyan sa Bukana Bridge na yan ay ang previous admin Duterte. At ang nakaisip ng tulay na yan, si Vice President Inday Sara. Yan ang maliwanag. Ang nagpundo dyan ay ang kaibigan nating mga inchik na hindi pinasalamatan ng Pangulong nakangiwi ang panga. To naman nakangiwi, kayo naman masyado naman. Huwag kayong masaktan mga bubulistang tagalista. Legit yan. Tatalo pa ba naman tayo? Matagal naman ang ngiwi yan Masaktan ang masaktan. Isipin mo, trilyon-trilyon ang pira. Budget to. 2025. Walang proyekto. Puro ghost projects. Flood control, sablay. Ang kumita, mga buhaya. Tingnan mo Ngayon, usapin na naman ng budget. Dinadaya nga ho tayo Masyado tayong niloko na ng mga kawatan sa gobyerno. Di ba, Baki? Hindi nagkaintindihan ang Kongreso at Senado. Dahil dito sa Kongreso, mahilig magmikos-mikos. Gusto nila only insertion pa rin. Ang Senado, medyo lumalaylo sila dyan. Amendments, insertion, lumalaylo. So itong DPWH kasi, ito yung pinakasentro ngayon ng kontrobersya sa corruption under Marcos admin. Na ngayon, ito na naman, balik na naman tayo sa usaping budget, kurakot na naman. Anak ng kaguwang 45 billion pesos ang gusto pong i-insert nila
At bakit po ipinaglalaban po ng Senado na hindi po yan ibabalik? Kasi nga, nagbitaw po ito ng statement itong si, ano yan? Yung DPWH Secretary, kasama rin si Bubuim, na list 50% daw, babaan daw ang presyo ng DPWH para makatipid. Kaso nga, ang ginawa ho nila ay pambubodo lamang ho yun. Yan ang problema sa kanila. No? So ngayon, merong nagsiseryoso, tika, magbawas tayo. Hindi na ho sila nagkasundo. No? At ang gusto nila, ibalik ang 45 billion pesos. Ito yung isa sa mga taba na sinasabi ni Senador Marcolita. Actually, yung taba ay mga trilyon po yan, 1.2 trilyon. So namumroblema sila ngayon. 'Di ba, Swansing? Paano po maibalik yan? So mukhang maantala pa ang pagpasa ng budget. Ngayong 2026 po, tagutom ang mga buhaya dito. Magbabayad kayong mga buhaya. Pakinggan natin ang balitang ito. Narito ho. Palapit na ang deadline para maipasa ang 2026 national budget, pero ayon po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas maigi na raw ang reenacted budget kaysa magpasa ng panukalang pondong hindi naman nasuri ng maayos. Ni Lacson, isa sa mga kailangan pang tutukan ang 8 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads na nakalusot sa BICAM. Hindi rin daw nilagyan ng malinaw na lokasyon at detalye ang pagdadalhan sa naturang pondo. Kaya sabi ni Lacson, hindi raw palulusutin ng mayorya sa Senado ang naturang pondo. Bukod pa ito sa issue kung dapat ibalik ang 45 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways at ang paglalagay ng mas matibay na mga panuntunan sa pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Ang posisyong ito ni Lacson kapareho raw ng paniniwala ng karamihan sa majority bloc ng Senado. Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto ang naturang sentimiento tungkol sa reenacted budget. Gayunman, sinisikap na raw ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na plansyahin ang mga gusot sa panukalang pondo. Takina. Hayop, uy, tumawa rin yung buhaya, oh. Bulilyaso. May 8 billion pa kayo farm to market road. Bukod pa yung 45 billion. Apot. So pag tinutal natin, 53 billion. Hindi pa hindi pa nasiwalat yung iba. Anak ng kagwang. Naghiring-hiring pala kayo dyan sa Senado. Pagdating sa BICAM, makakalusot pa rin yung mga taba na yan. Anak ng kamuti. Patuloy tayong niloloko. Ako para sa akin, wag na po muna ipasayan. Kailangan may makulong muna sa mga kawatan. Dapat ganun nga ho eh. Ako sa akin tingnan nyo, yung isang magnanakaw, na alam mo magnanakaw, bakit bibigyan mo pa rin ng mananakaw? Di ba po pwede, polisin muna natin itong mga magnanakaw. Ipakulong po natin sila. Iyan. Ang dapat na gawin ho ninyo, magpakulong kayo ng mga mastermind, Martin Romualdez Saldico, bago kayo magpasa ng budget. Kasuhan nyo si Lisa, kasuhan nyo si Sandro Marcos. Meron kasi tayong tinatawag na trust issue sa gobyernong ito. Wala na po tayong tiwala sa kanila. Mantakin ito, malaman-laman na naman natin, may 8 billion daw. Tama naman si Lacson dito. Na kailangan, bahala na lang na madidili itong budget basta sigurado na malinis. Pero, putang ina, totoo kaya yun, Lacson, sinasabi nyo na kailangan malinis yung budget? Kung malinis yung budget, 50% dapat binawaso ninyo dyan eh. Para sa akin hindi nyo masagot ako. Tumawa lang yung buhaya. Anyway, okay yun, goods yun. Siguraduhin natin na maayos yung pagbalangkas ng budget dyan sa BICAM. Na dapat walang korupsyon. Pero guys,
Si Bongbong Marcos, walang korupsyon. Dudaw ako dyan. Siguro para sa akin ay hindi lang kayo nagkaintindihan kung magkano yung insertion ng bawat isa. Senador ka man o kongresista ka man, pira man ho yan ang pinag-uusapan. At naniniwala ako dyan na sa ngayon ay hindi po talaga kayo nagkakaintindihan kung magkano ang partihan. Yan ang totoo dyan. Kasi kung nagkaintindihan na kayo kung magkano yung mga kickbacks ninyo, wala nang issue dyan. Mantakin mo, 45 billion, tapos may 8 billion, so 52 billion. No? Yung madagdag dyan sa budget na questionably, na kayo'y pinipilit no, ng mga kongresista. Ibalik nyo yung 45 billion. Nakahanap pa ng kakampi, Palacio de Polvoron. At hindi daw sila takot, sabi ng Malacanang. Hindi naman daw sila natatakot na madelete itong budget. No? Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Samantala, sa kabila ng mga komosyon sa pagpasa ng 2026 national budget, tiwala raw ang Malacanang na hindi ito mauuwi sa isang reenacted budget. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang paliwanag ng palasyo tungkol dito? Bakit nila mas ayaw nga nila itong reenacted budget para sa 2026? Ruth, malinaw yung paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na mauwi sa reenacted budget ang pondo natin para sa 2026 dahil pihado raw na maraming mga proyekto ang madi-delay kapag nangyari ito. Sabi ni Yuse Castro, tiwala sila na hindi mauuwi sa reenacted budget ang 2026 funding. Ito ay kasunod nga ng nangyaring deadlock sa Bicameral Committee kahapon. Sabi ni Yuse Castro, ayaw nilang isipin yung Plan B dahil sa puso at isipan umano ni Pangulong Bongbong Marcos kakayanin na maipasa ang budget para sa susunod na taon. Dapat daw ay pagpursigihan na matapos ito para maipasa ang budget dahil simulat sa poll naman malinaw ang naging pahayag ng Pangulo tungkol doon sa kanyang pagtanggi para sa isang reenacted budget. Samantala, Ruth, masabi ko na rin yung mga inanunsyo ni Yuse Castro tungkol doon sa mga bagong appointees. Sa press briefing kasi kanina, inanunsyo ni Yuse Castro na itinalaga na si Attorney Ana. Doon lang ang gusto kong marinig. No? So gusto ni Bangag na walang reenacted budget. Kasi kung magkaroon ng reenacted budget, puta mag-abuno kayo dyan. Saan? Mag-abuno ang mga kongresista sa kanilang mga kontraktor. Yari ka, Sandro. National expenditure pa lang, wala na, may SOP na. Pagdating sa first reading, andyan na, may dagdag na. Final reading, andyan na, BICAM, andyan na, kitang-kita na. Ngayong bulilyaso. Utangin na 45 billion, hindi ibabalik ng Senado. Yari sila, mag-abono kayo, magiging gira yan ngayon dyan. Babawiin yan, no? Ng mga kontraktor, tika pong, kung Sandro. Ito, wala naman pala. Akala ko makapangyarihan kayo. Anak kayo ng impacto. Anak na impacto. Anak kayo ng presidente. O paano to? Nagbigay na kami sa iyo ng paunang SOP. Anong gagawin namin dito? Patay talaga. Alam mo, itong si Bongbong Marcos, no? Mauulit na naman yung nauulit na nakaraang taon. Na ipinilit talaga. Yung nakaraang taon, yung issue naman doon, yung mga blanco. Ay hindi, bago pumutuklasan yun. Yung sa PhilHealth din. Sa Department of Health. Yung pondo doon. Tsaka DPWH din. Tsaka DepEd. Utang ina, no? Mas malaki yung DPWH at nabawasan yung DOH. Doon sa pondo na yun. Kasi binabago nila. Wala man laman natin, puro pala mga blanco. Tapos, ang yabang pa, binasa daw 4,000 pages. Ang resulta, putang ina ang BICAM blanco, pumirma kang buang ka. Kaya ito, bilyon-bilyon, ang mga insertion, na siya nga ho ay tinuturo ngayon ni Saldico. Yan ang maliwanag dyan.
So ito na ulit na naman. Ayaw nang reenacted. So gusto talaga mangurakot. No? Pero magka-problema rin sila dito kasi si Lacson sabi, bahala na magkaroon ng reenacted. Si Lacson, kakampi man ni Bongbong yan. Di ba? Kasi si Tito Soto. Oh, ano ang mangyayari sa samahan nila? Magtablahan ba o drama na naman ito? Tingnan mo Magulo ngayon, no? Ang budget. Bakit magulo? Dahil kay DPWH, Vince Dizon. Dahil yung taba ni Swansing, gusto talagang ibalik ang taba. At pinaratangan pang Senado. Ano paratang? Kaya mo, Tito Soto, mali yung computation nyo. Oh my ganon. No? Sabi naman ni Tito Soto, anong mali? Sabi ni Sherwin Gatchel, hindi kami mali. Kumuha lang naman kami ng datos sa binigay ng DPWH. Ang sabi ng media, nanggagaling din sa media. Tito Sin, Sin, kung mag-sorry si Vince Dizon, may babalik bang 45 billion pesos? Ay! Alam mo sabi ni Tito Soto, hindi mag-sorry siya. Anak ng kamuti, script na script, no? Sabi ni Tito Soto, may nakita na ako. Na apology letter niya. Love letter. Nasa, WhatsApp group. Buta nangyari nga, no? Drinama tayo Kasama tong Tagawan Bull University. Kasi Tuta Soto. Tsaka Panpilo Lacson. O ito, lumuhod. Nagsorry. Ibinaba ang pride. Ibinaba ang pagkabulol. Pakinggan natin si Vince Dizon sa kanyang pagsusori. Nagsorry si DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate Finance Committee. May mga kulang daw kasi sa isinumiti nilang datos tungkol sa updated na presyo ng kanilang construction materials. Pero bago yan, nag-inspection muna si Dizon sa isang flood control project sa Maynila. Para sa update live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, saan ba ngayon nag-inspeksyon si Secretary Dizon? Route dito sa Sunog Apog Pumping Station, nag-inspection kanina ang DPWH, ang MMDA at ang lokal na pamahalaan ng Maynila. At ito'y para mapabilis nga yung proseso ng pagsasaayos ito dahil laging binabaha itong lugar na ito. Kanina Ruth ay ipinakita na raw ng contractor nito yung proof of concept o yung binabalak na gawin dito para mapagana ang isa sa 4 na pumps ito pagdating ng January 16. Matapos mapagana ay oobserbahan pa raw kasi ito. Nasa ilalim daw kasi ng tubig ang pump kaya may posibilidad na magbara ito dahil sa dami ng basura at kapag nangyari ito ay mag-o-auto shut off ito. At kapag nangyari rin daw ito, baka raw kailanganin na palitan na ang buong sistema. Laking pasalamat naman ng Manila LGU at umaasa sila na mapapagana na ang 3 sa 4 na bomba nito bago ang susunod na tag-ulan. Kung matatandaan natin, 2017 nang ipinagawa itong pumping station na ito pero hindi pa nagtagal ay nasira rin agad. Kaya sisiguraduhin daw ng DPWH na may mananagot sa pagiging palpak ng proyektong ito. Pakinggan natin. Putang ina, Duterte na naman si Sinyo. Buang nga talaga. Reset. Din ang pahayag ni Secretary Dizon at MMDA Chairman Romando Artes. Hindi pwedeng walang managot dito. Doon na naman. Kasi hindi lang to mag-1 bilyon na yung ginagastos dito. Kailangan may managot doon. So, aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solusyon. Kasi, kung di tayo gagawa nito, baha na naman dito sa Sunog Apog next rainy season. Pati sa Espanya. Iisipin niyo. Kaninong distrito yan? Kay Abante ba? Pakulong yung mga kakampi nyo dyan. Kaninong distrito yan? Kay Chua? Valeriano? Pakulong nyo lahat sila! Taginangin nyo. Sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to. Utang ina, tirik daw ng tirik. Tirika natin ng mga kandila itong mga animal na to.
Vince Dizon, bakit ganyan ka magsalita? Buro masyado ka? Nagkamuti. Ayusin mo nga ang bunganga mo. Samantala, Ruth, sumulat rin ngayong araw si Secretary Dizon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian patungkol sa budget ng ahensya para sa susunod na taon. Humingi ito ng paumanhin at inaming may pagkakamali sila sa pagkwenta sa ilang cost ng proyekto na naipadala sa Senado. Matatanda ang tinapyasan ng 45 billion pesos ang budget ng DPWH dahil sa pagbababa nito ng presyo ng mga materyales. Narito naman ang paliwanag ni Secretary Dizon. Namin tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin doon sa pagbaba natin ng mga presyo. Kaya nga i-incorporate mo doon yung pagbiyahe nung hindi naman yun nagagagdag na galing sa di ba? Nararagdag. Di ba? Kailangan yun ibiyahe. So, kasama yon sa mga ina-adjust ngayon. Ruth, pinag-aaralan na raw ng Senado itong tinatawag na revised adjustment factors ng DPWH at sabi ni Senator Win Gatchalian, kapag na-verify ito ay i-apply ito sa mga proyekto sa budget ng DPWH. Ang importante lang naman daw kasi ngayon sa Senado ay walang mga overpriced na items at maipapatupad ang mga proyekto para hindi maapektuhan ng ekonomiya. Nauna nang sinabi ni Secretary Dizon sa isa sa mga panayam natin sa kanya na importanteng maibalik itong 45 billion na ito sa kanilang budget dahil kung hindi ay may mga proyektong masasakripisyo. Basta iraragrag. Natawa ako. Iraragrag. Basta lamang iraragrag. Iragrag ka ni Bungit. Ang sinabi niya dyan, ito, nanakot pang mga animal. Ang sabi kasi ni dyan, ni Dizon, nagkamali daw, yung regional adjustment factors lang ang kanilang naibigay daw. So hindi na isama daw yung mga particular na uri ng proyekto. Hauling distances, layo ng pinanggagalingan, ito yung sinasabi niya. Hindi pwedeng iraragragrang. Local market behavior, iba-ibang presyo kada lugar. Dahil dito sinabi ng DPWH, hindi sapat ang datos para maayos na masuri ng Senado ang aktual na epekto ng budget cuts. Mahirap tukuyin kung alin at gaano karaming proyekto ang maapektuhan. Anak ng kagwang. 50% sinabi ho ninyo, itong 45 billion ay inyo pa talagang ipipilit. Huwag na, Vince, maawa kayo sa taong bayan. Said na no? Pero ibabalik ba ito nila ni Win Gatchalian? Malamang dadaan ito sa butas ng karayom. Pag ibinalik yung 45 billion, nagkaintindihan sila. So, swerte ni Swansing. Si Swansing man ang pinakamalaking budget insertion ngayon. Tingnan mo meron isang senador. Bukod kay Win Gatchalian, ito sala-sainit, sala-salamig din ito taga Mindanao to. Nanindigan siya. Na hindi po pwedeng ibalik ang taba ng mga hinayupak ng mga buhaya sa Kongreso. Ito, pumalag dyan ang pumalag dyan ang Palasyo de Polvoron. Hindi po pwede. No? Kailangan ibalik nyo yan. Di ba kanina binalita? 10,000 proyekto, mapiktuhan. Ano yung 10,000 na yan? Puro ghost project na naman. Narito po, magkabulil. Wala na. Kumbaga, hindi na align ngayon ang Palasyo de Polvoron at ang Senado, hindi na sila nagkaka-align. Labo-labo na rin Pero yung Palasyo de Polvoron at Kongreso, align sila. Align sila at gusto maglima sa Kaban ng Bayan, anak ng kamote. Napakinggan natin itong si Subir. Balita kanina kasi so far deadlock pa rin kami. It's a matter of principle in our part. I fully support the leadership of the BICAM. I'm members of our BICAM. I fully support the Senate stand na dapat tanggalin yung taba sa budget ng DPWH. Sila nag-umpisa nito Sila nagsabi na may overpricing.
pati si Presidente nagsabi, may overpricing. So, ibig sabihin yan, tanggalin namin dito yung taba. Bakit nilang gustong ibalik yung taba ng budget? Di ba? Para saan gagamitin yun? Kaya ako yung sumusuporta sa ating liderato, lalo-lalo na kay Senator Sherwin Gatchalian, sa stand nila. Parang pinupukpok natin sarili natin ng martilyo sa ulo muli kung maglalagay ulit tayo ng overpriced items sa budget. Pati yung sa DA na farm to market road. Stop muna tayo doon sa taba. No. Tayo na, para daw sila pinupukpok na binalik muli ang taba. Bakit daw pilit daw ibabalik ang taba? 45 billion, no? Pati yung farm to market road na 8 billion. So, a total of 52 billion. Alam mo naman, Migs, kailangan ibalik ang taba para happy po ang mga payat. Yung mga payat na bulsa na nagugutom na ngayon dahil sa ghost projects na bulilyaso, at yung iba, nagbabalik na nga ho sila ng pera kuno, anak ng kagwang mga sarswila, payat na po yung bulsa at pambayad yan. Yung taba na yan, pambayad, laban po kay Vice President Inday Sara. Pambusal sa mga buhaya. Paano ma-impeach si Inday Sara, Migs? Yan naman talagang totoo dyan. Itong budget na ito ay pundo para ma-impeach si Inday Sara. Sa Pebrero yung impeachment eh. Yan ang maliwanag dyan. Insertion, putang ina, katakot-takot na insertion, billion eh. Kaya pinipilit nila yun. Kaya magka-problema talaga dito si Swansing. Ikaw, gusto mo ibalik ang taba? Kami ayaw namin. Ayaw ng Senado. Pero yun yung utos ng Palasyo. Ibalik nyo yan kasi sabi nga ng Palasyo, suportado namin. Ang sinabi ng DPWH ni Vince Dizon ay balik yung 45 billion. Pag yan nabalik, putangin na mag-isip po tayo. Yung pera na yan, walang maayos na patutunguhan saan mapunta. Ang magandang direksyon lang dyan ay direksyon para sa mga bulsa ng mga buhaya. Doon po papunta dyan. Tuloy oh. Road. Meron namang bagong 8 billion yata o 9 billion na walang line item. Tingnan mo. Kung saan nailagay itong 8 billion, 9 billion na ito. Ibig sabihin parang lump sum na naman yan. Hindi na kami papayag ulit. Diba? Inumpisa na ng executive. Sinabi nila, ayaw na nila ng corruption. At tapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. Putang ina, sabi ng executive, ayaw na nila ng korupsyon. So, ibig sabihin, putang ina, galing na sa bunganga mo, Migs, sobra talagang ang pangungurakot ng executive. Sabi ng Senado, tapusin namin to. Tapusin nyo talaga yan. Alam mo, Migs, yung korupsyon, matatapos lang po yan pag si BBM mag-resign. Pag hindi nyo in-impeach si BBM, putang ina ang korupsyon tuloy-tuloy, tingnan mo. Hindi kayo nagkakaalay, di ba? Ang sabi nyo, ayaw na namin ng korupsyon. Kaya ayaw namin ng 45 billion. Ayaw namin ng taba. Pero ang sabi ng Palasyo, ibalik nyo yan. Kasi pag hindi nyo ibalik, mapiktuhan ang aming mga luho. So putang ina, laki ng problema ninyo ngayon. Ito na. Kasi akala siguro ng mga senador, no, ito ha, ako, maganda na rin po itong nangyayari na nagkaroon ng problema sa BICAM. Kasi makikita mo yung katarantaduhan na gusto ng mga buhaya. Akala siguro ng mga senador, sincero si Bongbong, na labanan ang korupsyon. Hindi nga sincero. Ngayon, lumalabas na gusto pa mangurakot ng Marcos admin. Kasi bakit? Sila mismo. Nananakot pa. Suportado nila yung DPW at sa ibalik yung 45 billion. Kasi pag hindi yan may balik, anak ng kamote, walang magagawang proyekto sa taong 2026. Oh. Ang kanilang plano, ang kanilang kagustuhan sa Kongreso, malamang papalpak. Kasi kung ganito lang yung stand ng Senado, maging consistent lang, putya, malabong may balik ang 45 billion. Kasi hindi man magkaintindihan. But we have to come up with a budget with less fat as much as possible. Walang taba, at walang tinatawag na excess or overpriced items. Hindi pa ba kaya na ibalik yung 45 sa DP?
stand namin yun eh. Nagkaroon po kami ng caucus 2 beses na. Nung linggo, nag-caucus kami dito. You know mo, kung saan kami family outing, pero pumunta po kami dito. We're about 12 of us. And then we met. And also, yesterday, nag-meeting din po kami. Ang stand po namin is, our stand is not to give back the 45 billion as a whole. Siguro, kung mag-recomputation, nagsulat po si Secretary Vince, di ba? Sabi niya, nag-sorry siya, magre-recompute sila. Ipakita muna nila yung recomputation at ipakita nila yung recomputation per item. Di ba? Kasi baka naman, palakasan na naman yan. Kung saan malakas itong sino-sino dyan, ay ibabalik buo. Kung saan mahina, dyan ang malaking kaltas na sila naman ay may kailangan po ng tamang project description or project paggawa ng kanilang mga proyekto. Putangin naman nindigan kayo. Delikado rin. Baka bibigay rin itong mga senador. No? Sa akin lang ha. Kasi sabi, nagsorry si Vince. Nagsorry naman talaga. Oh. Hindi, ipakita nyo daw yung computation. Na-recompute ninyo. Ipakita nyo. At tingnan natin. Putangina, wag na manindigan na kayo kahit ipakita pa yung recomputation. Pag-aralan po ninyo. Ito para sa akin, nag-recompute ka si Vince Dizon. Nagre-recompute ka for what? Para makalusot ka sa butas na ginawa mo diyan sa Bicam. Yan lang nakikita ko. Palusot lang yan. Gawa-gawa lang ng computation. So tangina, pelikula na naman ng mga animal. Sinisini na naman. Huwag bayad. Hubo-hubo. Puto. Ako sa akin lang, manindigan naman kayo, sir. Tama na. Galing na sa bunganga mo na mga kurakot talaga siya sa executive eh. Mangurakot na naman. List fats? Putang ina, hindi list. Kailangan wala. Kailangan walang korupsyon. Kung pwede pa lang yung CBB, may una na ninyong i-impeach para matapos yung pangungurakot ng mga animal na yan. So, yan ipapakita natin sa taong bayan. Hindi po pwede across the board ibalik lang yan. Sir, kung justified naman yung ipinasa ni Secretary Vince Dizon, maaaring mabago pa. Maaaring mabago pa, but we have to see it. Kaya hindi pwedeng madaliin eh. Hindi pwedeng madaliin. Kasi dati business as usual, di ba? Yung kinakarang mga budget. O sige, kung ano na nakalagay doon, paniwalaan na lang natin. Nakita naman natin yung pangyayari na yun, yung scandal na nangyari, di ba? Grabe, trillion yata yung nawawalang pondo. So, huwag na natin ulitin ito. And I think the Senate should take a stand. And I'm thankful that the members of the Senate are taking. Tingnan mo kay Mig Subiri na nanggagaling, kalyado ni Bangag. Trilyon ang nawala na pondo. Isisino sa Duterte? Putang ina. Last budget niya na, 2025 ngayon, taon. Ilang araw na lang, Pasko na, 2026 na. Hindi pa rin na-resolve yung isinampa dyan sa korte. Dahil sagaan na yan, ang daming blanco. Hanggang ngayon, meron na namang 2026. Yung 2025 budget, hindi na-resolve, inubos ang mga animal, ng mga sindikato, ito na naman tayo 2026. O galing na sa bunganga, ni Mig Subiri, trilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan. O puta, tahimik lang pala tayo dito. O sige na, magnakaw kayo uli. Anak ng kagwang mo. O anong gawin natin? Ubusin nyo uli. Magkano ba yan? Puta, mga 7 trilyon. O sige, ubusin na namin. Ganun na lang tayo. Ikaw naman, Pilipino, nakita mo yung corruption, pangungurakot, mga buhaya, okay lang tayo. O sige, ubusin nyo na, mga animal naman kayo eh. Putang ina, hindi pwedeng ganun. Pumalag tayo. Kailangan busisiin natin itong plano ng gobyernong ito kung paano nila limasin yung kaban ng bayan. Again ha, ako, tayo, mga Pilipino, hindi po pwedeng patuloy po tayong dayain ng mga nakaupo sa gobyerno. Kayo naman masyado naman kayong tatanga naman no? Tama na. Husto na. Palitan na yan. Hindi po pwede manatili itong mga animal na to. Same as usual. Kawat dito, kawat doon. Tingnan mo, gumawa ho sila ngayon ng drama. Anong drama nila?
Para sabihin, kasi nga, para sabihin na may ginagawa ko sila, merong di umanong nagsuko ng pera. 40 daw, 40, magkano ba to? 40 million? Anak ng kagwang. Nasaan ba yung sinauli ko no? Ay, hindi yan. Teka lang ha. Eto, nagsauli daw ng pera ang mga animal. For what? Para sabihin, ito. Takino men, oh. Okay. Engineer Gerard Oponencio. Okay. Ito ay bahagi. Pera, oh, nagdrama ang mga bagman, anak ng kagwang. Nagdrama ang mga bagman na nagsauli ng pera. Bagman to ni Bungit. Oh, ito, uli tuloy natin kunti, oh. Ng kanyang mas malaking commitment na magsole ng 150 million pesos. 150 million pala. Ito ay dineklara niya na kanyang kinita mula sa iba't ibang mga proyekto na hindi niya illegal niyang nakuha. Wow! 150 million lang ang ibinalik pero ang nawala trilyon. Si Bongbong, si Bungit, kailan magbalik? Puta, milyon lang ha. Yan, milyon ha. 150 million lang yung binalik. Pero trilyon po yung hinahanap natin. Yung insertion mo, Bungit, na 100 billion, ibalik mo. Yung 50 billion na insertion mo, Sandro, ibalik mo. Yung nakulimbat ni Tambaloslos, ibalik nyo. Puta, 150 million. Ano to? Ganun na lang pala tayo. O, ito, tangina, ang ingay mo. Bisdak. Mingiyak-ngiyak ka dyan. O, ito, Kendi. Tumahimik ka. Putang ina, hindi tayo ganun. 150 million, natuwa tayo dyan. Hindi po ito nakakatuwa. Ito ay pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Alam ninyo, alam natin, kung magkano yung pera na hinahanap po ng taong bayan. 1.3 trillion pesos flood control pa lang yan. Anak kayo ng kagwang nyo. Pero ito, wala pa sa kalingkingan, 150 million yung iba na binalik daw. Saan mapunta yan? Sige nga. May bank account ako dito, punuin nyo nga. Total pera naman ng bayan yan at kung mapuno nyo yung bank account ko, pamigay ko sa mga OFW at mga mahihirap. 150 million. Anak ng kagwang eh. Ginagaagawang bayan eh. Ito ay pelikula. Pelikula ni Bungit, Sarsuela, para sabihin, oh, maayos naman pala. Hindi nga totoo. Nagalit sila sa mga kurakot. Ito ay pang takip sa katotohanan na mas more than pa sa 150 million ang kanilang mga kinukurakot. 1.3 trillion pesos ang hinahanap natin. Pero ito lang yung ibalik ninyo. Putang ina. Ibalik nyo pati mga ari-arian nyo. Ibalik nyo pati yung makabit nyo nasa Viva Max. Ibalik nyo lahat ng mga nakulimbat ninyo, mga anak kayo ng kagwang. Bungit, kailan ka magsauli? Ang gusto ko magsauli itong si Martin Romualdez, yung mga malita-malita rin. Bawat isang malita, 50 million po yan. So, 3 malita lang yun. Yung 150 million na sinauli ay 3 malita. Ay putang ina, bilyon, trilyon yung malita. Hinahanap natin, marami ho yun. Ilabas nyo yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na nag-uusap na naman tayo ngayon ng pondo 2026. Pero, ang problema sa 2025, hindi pa rin nare-resolba. So, sinong niloloko? Tayo. Pasuri-suri si Vince Dizon, para for what? Ibalik yung 45 billion. Kayong mga senador, yung pasuri-suri ho ni Dizon, pag kinagat nyo yan, putang ina nyo, mga wala rin kayong mga kwenta. Hindi, tinotolerate lang ho ninyo itong mga taba-taba ni Swansing at ni Bujidi at ng Marcos admin, DPWH Vince Dizon. Again, hindi ako naniniwala
na hindi matatapos ang mga proyekto na 10,000 proyekto daw anak ng kagwang kadaming proyekto. Magpangalan ka ng isa para maniwala kami. Wala. Ang pera na yan, gagamitin yan laban sa mga Duterte. Laban kay Vice President Inday Sara, impeachment, pambusal yan sa mga kongresista. Yan ang maliwanag dyan. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.